Title: Joker, 2019. Ang madilim na katotohanan sa likod ng pagkabaliw ni Arthur Fleck. Intro: 00 hanggang 10. Sa isang lungsod na puno ng kasinungalingan, kahirapan at kalungkutan, may isang lalaking unti-unting nilamon ng mundo. Isang komedyanteng gustong magpasaya, pero sa likod ng ngiti niya, may matinding sakit na tinatago. Ito ang kwento ng paghulog ni Arthur Fleck, ang taong naging simbolo ng kaguluhan, ang taong kalaunay makikilala bilang Joker. Simula ng kwento, 12:00 hanggang 3:00. Ang kwento ay nagsisimula sa Gotham City, taong 1981, isang lungsod na punong-puno ng krimen, basura at kawalan ng pag-asa. Dito natin makikita si Arthur Fleck, isang clown for hire na nagtatrabaho sa maliit na ahensya. Habang nakasuot ng maskara at clown makeup, sinusubukan niyang ngumiti. Kahit sa loob niya, umiiyak siya. Araw-araw siyang binabastos sa kalye, tinitingnan na parang baliw. Mayroon siyang kondisyon kung saan bigla na lang siyang tumatawa kahit hindi naman siya masaya. Isang tawa na mas masakit kaysa nakakatawa. At sa bawat halakak niya, unti-unti niyang nararamdaman na wala na siyang lugar sa mundo. Pagbagsak, 3 hanggang 5 oras. Isang araw, habang nagpe-perform siya bilang clown, may mga kabataang walang awang binugbog siya. 12:00 hanggang 3:00. Ang kwento ay nagsisimula sa Gotham City, taong 1981, isang lungsod na punong-puno ng krimen, basura at kawalan ng pag-asa. Dito natin makikita si Arthur Fleck, isang clown for hire na nagtatrabaho sa maliit na ahensya. Habang nakasuot ng maskara at clown makeup, sinusubukan niyang ngumiti. Kahit sa loob niya, umiiyak siya. Araw-araw siyang binabastos sa kalye, tinitingnan na parang baliw. Mayroon siyang kondisyon kung saan bigla na lang siyang tumatawa kahit hindi naman siya masaya. Isang tawa na mas masakit kaysa nakakatawa. At sa bawat halakak niya, unti-unti niyang nararamdaman na wala na siyang lugar sa mundo. Pagbagsak, 3 hanggang 5 oras. Pagbagsak, 3 hanggang 5 oras. Isang araw, habang nagpe-perform siya bilang clown, may mga kabataang walang awang binugbog siya. Dapat sanay para sa saya. Nagmistulang paalala ng kabiguan. Pag-uwi niya, andoon ang kanyang ina, si Penny Fleck, isang matandang babae na naniniwalang mabait ang kanilang dating amo, si Thomas Wayne, at natutulungan silang makaalis sa kahirapan. Pero si Arthur, alam niya, walang makikinig sa kanila. At sa gabi, tanging panaginip lang niya ang nakakapagbigay ng ginhawa. Ang maging isang sikat na komedyante tulad ng kanyang idol na si Murray Franklin. Simula ng pagbabago, 5:00 hanggang 7:00. Isang gabi sa tren, habang pauwi si Arthur galing trabaho, may 3 lalaking lasing na nanliligalig sa isang babae. Dahil sa kanyang kondisyon, natawa siya at doon nagsimula ang lahat. Binugbog siya ng mga lalaki. Pero ngayon, hindi na siya tumakbo. Kinuha niya ang baril na ibinigay ng katrabaho niya at doon niya pinakawalan ang matagal ng galit sa mundo. 3 putok, 3 patay. At sa unang pagkakataon,
Naramdaman ni Arthur na may kontrol siya. Kinabukasan, habang ang buong lungsod ay nagagalit sa killer clown, si Arthur naman ay sumasayaw sa banyo. Isang kakaibang sayaw ng kalayaan at kabaliwan. Pagkakatuklas, 7:00 hanggang 9:00. Habang tumatagal, lumalalim ang misteryo ng kanyang pagkatao. Naalaman niyang ampon pala siya at sinaktan siya noong bata pa. Ang lahat ng pinaniwalaan niyang totoo, kasinungalingan lang pala. Wala siyang ama, walang totoong pag-ibig, at walang saysay ang bawat araw na dumaraan. At nang mawala sa kanya ang trabaho, tuluyang gumuho ang lahat. Wala nang dahilan para magpanggap. Nagsimula siyang magsuot ng clown makeup, hindi para magpasaya, kundi para ipakita sa mundo ang tunay na siya. Paghihiganti at katanyagan, 9:00 hanggang 11:00. Dahil sa pagpatay sa tren, naging simbolo siya ng mga mahihirap, isang clown mask na lumalaban sa mga mayayamang tulad ni Thomas Wayne. Habang ang Gotham ay nagiging gulo, si Arthur ay inimbitahan sa talk show ni Murray Franklin. Ito na ang sandali niyang pinapangarap. Pero sa harap ng kamera, imbis na magpasaya, ipinahayag niya ang galit ng mga taong nakalimutan ng lipunan. Sinabi niyang kung siya mismo ay tinrato ng maayos, baka hindi siya naging ganito. At sa huli, sa live TV, binaril niya si Murray. Tahimik ang buong studio. Isang tawa, isang putok, isang simbolo ng bagong mukha ng Gotham. Climax, 11 hanggang 12. Habang nagkakagulo sa lansangan, itinaas ng mga tao ang kanilang mga maskarang clown. Si Arthur, duguan, ngunit nakangiti, itinayo ng mga nag-aalsa. At doon, habang nakatingin sa mga apoy ng lungsod, isinayaw niya muli ang sayaw ng kabaliwan. Ngayon, hindi na siya Arthur Fleck. Isa na siyang alamat, ang Joker. Ending, 12-13. Sa huli, makikita natin siyang nakakulong sa Arkham Asylum, tawa ng tawa, habang ang dugo at kabaliwan ay parang musika sa kanyang isipan. Maraming magsasabing siya ay halimaw, pero sa totoo lang, ang mundo ang unang nagtulak sa kanya sa bangin. At dito nagtatapos ang kwento ng Arthur Fleck, ang taong gustong magpasaya pero ginawang biro ng lipunan, ang taong nagsimulang biktima pero naiwan siyang Nagtapos duguan sa bilang iskinita simbolo ng habang ang kaguluhan. poster na dapat Minsan, sanay sa para sa mundo ng saya, kalungkutan, ang nagmistulang tawa paalala ay ng hindi kabiguan. kasiyahan. Kundi Pag-uwi niya, huling sigaw andoon ang ng kanyang isang ina, sirang si kaluluwa. Penny Fleck, isang matandang babae na naniniwalang mabait ang kanilang dating amo, si Thomas Wayne, at natutulungan silang makaalis sa kahirapan. Pero si Arthur, alam niya, walang makikinig sa kanila. At sa gabi, tanging panaginip lang niya ang nakakapagbigay ng ginhawa, ang maging isang sikat na komedyante tulad ng kanyang idol na si Murray Franklin. Simula ng pagbabago, 5:00 hanggang 7:00. Isang gabi sa tren, habang pauwi si Arthur galing trabaho, may tatlong lalaking lasing na nanliligalig sa isang babae. Dahil sa kanyang kondisyon, natawa siya at doon nagsimula ang lahat. Binugbog siya ng mga lalaki. Pero ngayon, hindi na siya tumakbo. Kinuha niya ang baril na ibinigay ng katrabaho niya at doon niya pinakawalan ang matagal ng galit sa mundo. Tatlong putok, tatlong patay. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Arthur na may kontrol siya. Kinabukasan, habang ang buong lungsod ay nagagalit sa killer clown, si Arthur naman ay sumasayaw sa banyo. Isang kakaibang sayaw ng kalayaan at kabaliwan. Pagkakatuklas, 7:00 hanggang 9:00. Habang tumatagal, lumalalim ang misteryo ng kanyang pagkatao. Naalaman niyang ampon pala siya at sinaktan siya noong bata pa. Ang lahat ng pinaniwalaan niyang totoo, kasinungalingan lang pala. Wala siyang ama, walang totoong pag-ibig,
at walang saysay ang bawat araw na dumaraan. At nang mawala sa kanya ang trabaho, tuluyang gumuho ang lahat. Wala nang dahilan para magpanggap. Nagsimula siyang magsuot ng clown makeup, hindi para magpasaya, kundi para ipakita sa mundo ang tunay na siya. Paghihiganti at katanyagan, 9:00 hanggang 11:00. Dahil sa pagpatay sa tren, naging simbolo siya ng mga mahihirap, isang clown mask na lumalaban sa mga mayayamang tulad ni Thomas Wayne. Habang ang Gotham ay nagiging gulo, si Arthur ay inimbitahan sa talk show ni Murray Franklin. Ito na ang sandali niyang pinapangarap. Pero sa harap ng kamera, imbis na magpasaya, ipinahayag niya ang galit ng mga taong nakalimutan ng lipunan. Sinabi niyang kung siya mismo ay tinrato ng maayos, baka hindi siya naging ganito. At sa huli, sa live TV, binaril niya si Murray. Tahimik ang buong studio. Isang tawa, isang putok, isang simbolo ng bagong mukha ng Gotham. Climax, 11 hanggang 12. Habang nagkakagulo sa lansangan, itinaas ng mga tao ang kanilang mga maskarang clown. Si Arthur, duguan, ngunit nakangiti, itinayo ng mga nag-aalsa. At doon, habang nakatingin sa mga apoy ng lungsod, isinayaw niya muli ang sayaw ng kabaliwan. Ngayon, hindi na siya Arthur Fleck. Isa na siyang alamat, ang Joker. Ending, 12-13. Sa huli, makikita natin siyang nakakulong sa Arkham Asylum, tawa ng tawa, habang ang dugo at kabaliwan ay parang musika sa kanyang isipan. Maraming magsasabing siya ay halimaw, pero sa totoo lang, ang mundo ang unang nagtulak sa kanya sa bangin. At dito nagtatapos ang kwento ng Arthur Fleck, ang taong gustong magpasaya pero ginawang biro ng lipunan, ang taong nagsimulang biktima pero nagtapos bilang simbolo ng kaguluhan. Minsan, sa mundo ng kalungkutan, ang tawa ay hindi kasiyahan, kundi huling sigaw ng isang sirang kaluluwa.